Ito mga sangkay, iba't ibang forma ng tinapay. Panoorin nyo lamang yung ating video para magkaroon kayo ng idea sa paggawa ng iba't ibang klaseng tinapay. Sabali kung ikaw ay magaling na, basic na sa ito, ay hindi para sa yung video na to, kundi para lamang ito sa mga gustong matuto o sa mga nagpa-practice gumawa ng simpleng tinapay. At habang pinapanood nyo itong ating video, ay huwag kalimutan mag-like at share itong ating video at paki-subscribe na rin po ng aking channel. Huwag mo rin kalimutan pindutin ang notification bell para kayo ay laging updated sa mga i-upload ko pang mga bagong video. So balang ginamit ko lang dito mga sangkay na masa ay multi-purpose dough. So bali malambot lamang yan. Kung mapapansin nyo mga sangkay, ito yung mga tinapay sa bakery kagaya ng mga ensaymada. Yung dough na yan mga sangkay is ito yung aking ginamit dito. Pero wala tayong ensaymada dito na pagforma dito sa ating video. Ayan, kung mapapansin nyo, ang ginagawa natin ngayon dyan is ube basket. So bali panoorin nyo na lamang yung video para sa mga baguhan na gustong matuto ng pagforma ng iba't ibang klase ng tinapay, iba't ibang style ng tinapay. Ito mga sangkay, sana makatulong sa inyo. At para naman sa dough natin ginamit dito ay meron na po tayo dyan sa ating channel. Pasyalan nyo na lamang po yung aking channel mga sangkay. Marami na po tayo naka-upload dyan na multi-purpose dough na recipe. Andyan din po, nakabukod po yung video na yan. Matagal na po yung video na yan mga sangkay. At hindi lang po yan isa, marami po yan. Sana ay makatulong din po sa inyo yung ating mga video na aking na-upload. Next naman natin gagawin is choco ring. So ayan, ganyan lang kasimple yung ating paggawa ng choco ring mga sangkay. Kailangan natin ng gunting para sa pagporma. Para sa iba pang recipe about baking, ibang timpla, ibang klase ng tinapay ay marami na po tayo naka-upload dyan sa ating. Pasyalan nyo po yung aking page, Marchel TV, at ganoon din po sa aking YouTube channel, Marchel TV din po. Marami nang naka-upload ng mga recipe about baking. Sigurado po akong makakatulong yun sa inyo. At sa mga pang-toppings naman ng ating mga tinapay ay nakadepende na lamang po yan sa inyo. Kadalasan naman po nilalagay mga sangkay ay margarine at asukal. Then meron din naglalagay ng streusel. At meron din condense at keso. So bali nakadepende na lamang po sa inyo kung anong toppings ang gusto nyo ilagay sa inyong mga ginagawang tinapay. At para naman sa palaman ng ating mga tinapay ay nakadepende na lamang po sa inyo yan kung anong palaman ang gusto nyo ilagay. So bali kung mga recipe naman ng palaman ang inyong hinahanap ay meron din po yan sa ating page sa video at meron na rin po yan sa ating YouTube channel. May naka-upload na rin po yan na recipe ng ating palaman. Streusel, andyan na rin po mga sangkay streusel. Hanapin nyo na lamang po, tiyagaan nyo na lamang po sa paghahanap. Andyan na rin po sa ating channel yan. At syempre kung sakaling kayo ay magtitimpla ng inyong mga tinapay ay wag na wag nyo pong kakalimutan i-double check, lalong lalo na po kung kayo ay baguhan. I-double check nyo po ang inyong mga sukat ng mga ingredients na inyong ilalagay. Dahil sayang naman po kung sakaling sasablay or papalpak, napakamahal pa naman ng mga ingredients natin ngayon. Huwag kayong magmamadali mga sangkay dahil lalong lalo na kung kayo ay magpa-practice pa lamang. Kailangan po is naka-double check po yung ating mga ingredients na ating inilalagay. At kung kayo naman ay gagawa nito para pang negosyo ay wag na wag niyo pong kakalimutan ang mag-costing. Napakahalaga po ng costing mga sangkay. Alamin niyo po yung inyong naging puhunan kung magkano. At hindi lamang po ingredients ang isasama niyo sa costing ha. Ang inyong pagod, lahat ng bagay na gagamitin niyo sa inyong produkto dapat ay isasama niyo. Or yung kuryente, tubig, kung sakali man kayo ay nangungupahan, kung sakaling maramihan ng inyong gawa, baguhan pa lamang kayo, wala kayong idea sa panadero, isama nyo po yan lahat mga sangkay, isama nyo sa costing, hindi lamang po yung ating ingredients. Gas, kung sakali man gas oven ang inyong gagamitin dahil napakamahal po talaga ng mga mga pangangailangan sa pagnenegosyo ng bakery. At kung sakaling kayo ay baguhan pa lamang at nagpa-practice pa lamang, nagsisimula pa lang na matuto na gumawa ng tinapay, ay normal lamang po mga sangkay na minsan ay magkakamali. Dahil yung mga matatagal na nga po ay minsan nagkakamali pa. Tayo pa kaya kung bago pa lang, di ba? Kailangan lang natin ay magtiyaga lang. Panoorin lang natin ng maayos yung procedure kung paano ginawa. At syempre yung mga sukat ng mga ingredients yan ang importante. Dahil kapag mali yung ingredients, mga sukat ng ingredients ating nilagay ay malabo talagang magawa mo ng maayos ang isang recipe. Kaya ikaw sangkay, kung gusto mong matuto gumawa ng tinapay, kahit ng mga simpleng tinapay, sinasabi ko sa iyo, ngayon pa lang simulan mo na mag-practice. Dahil hindi po ganun kadali ang matuto sa paggawa ng iba't ibang klaseng tinapay. Kailangan mo ng mahabang panahon, tiyaga, sipag, para matutunan mo ang paggawa ng tinapay. Sa panahon ngayon mga sangkay, mabilis ka na matututo ng tinapay kung matyaga ka lamang. Dahil manood ka lamang sa mga online tutorial, marami naman pong nag-upload ng recipe about baking,
sa Facebook or sa YouTube. Kaya marami kayong pwedeng pagpilian kung saan channel nyo gusto manood na pwede kayong matuto ng mabilis. Ang kagandahan pa doon ay wala kayong babayaran. Isa pang pamamaraan para tayo ay mabilis matuto sa paggawa ng tinapay ay kapag tayo ay namasukan sa isang panaderya. Bali, bukod sa sasahuran tayo ay makakakuha tayo yung idea kung paano gumawa ng tinapay. Kailangan nga lang natin magsipag dahil nga ay sinasahuran tayo. Hindi tayo pwedeng tatamad-tamad kung sakaling tayo ay namamasukan. At isa pang pamamaraan para tayo ay matuto sa paggawa ng iba't ibang klaseng tinapay ay yun ay mag-enroll ka sa isang baking class. Sa baking class naman mga sangkay ay kailangan natin magbayad para tayo ay mapasama doon sa mga batch na tuturuan. Kung ang habol mo naman ay certificate ay dito ka dapat mag-practice dito sa mga baking class ito dahil nagbibigay po sila ng certificate or kaya sa TESDA dahil nagbibigay po sila ng certificate pagkatapos yung mag-aral sa pagbe-bake. So yun mga sangkay, maraming paraan para tayo ay matuto sa paggawa ng tinapay. Nasa sa atin na lamang po kung paano tayo o anong paraan o saang paraan ka dyan gusto mong matuto sa paggawa ng tinapay. Pero ito lang masasabi ko, nasa sa atin pa rin pang pagsisikap, pagtsatsaga para tayo ay matutong gumawa ng tinapay. Dahil kahit gaano pa kagaling na magtuturo sa inyo, kung hindi talaga kayo interesado, wala sa puso nyo yung paggawa ng tinapay, ay malabo po kayong matuto. Kung matuto man kayo ay matagal na panahon ang inyong kakailanganin, matagal na matagal. Kapag interesado kayong gumawa ng tinapay, gusto nyo kagad matuto, ay mabilis lamang kayong matututo, lalong lalo na yung mga madadaling tinapay, madadaling gawin. Mabilis nyo lang matututunan yan mga sangkay kung kayo ay interesado. So yun mga sangkay, bali hanggang dito na lamang yung ating video. Sana ay nakatulong sa inyo. Huwag kakalimutan mag-like at share itong ating video at pakisubscribe na rin po ng aking channel. Huwag mo na rin kakalimutan mag-pindutin ang notification bell para kayo ay laging updated sa mga bago kong video na i-upload.